Senator Robin Padilla bawal daw mag-post sa social media tungkol sa impeachment trial. Under Rule 18 of the impeachment rules, Senator judges are not allowed to speak on the merits of the case ayon kay Senate spokesperson Attorney Reggie Tonggol. Nakatali ang mga senador hurado sa sub-judice rule ng paglilitis sa impeachment sa Senado na nagbabawal sa kanila na magkomento sa mga merito ng kaso ayon kay Attorney Reggie Tonggol, tagapagsalita ng impeachment court ng Senado noong Biyernes. Sa isang press briefing na tanong nito si Tonggol tungkol sa Facebook post ni Senator Robin Padilla na tumatalakay sa ebidensyang video na iniharap sa isa sa mga pagdinig para sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyang diin ni Tonggol na ang mga senador hurado ay higit na saklaw ng sub-judice rule dahil ang impeachment ay isang prosesong politikal, kaya mahalagang iwasang magkaroon ng impresyon na ang mga miyembro ng tribunal ay nakabuo na ng opinyon hinggil sa kaso. Ayon kay Tonggol, ang mga komento ng publiko sa mga merito ng kaso ay maaaring magbangon ng mga katanungan tungkol sa impeachment court na impeachment at masira ang tiwala ng publiko sa magiging desisyon nito. Kung babasahin mo ang Rule 18 ng ating Senate impeachment rules, ang mga senator judges, House prosecutors, defense counsels at private counsels o counsels para sa mga prosecutor ay hindi pinapayagang magsalita sa merito ng kaso. Narito panoorin natin ang buong detalye. Merong Facebook post kasi si Senator Robin Padilla, diniscuss niya yung tungkol sa mga video, yung kung alin ang original, alin ang raw. Hindi ba yun sakop ng sub-judice rule? Pag binasa niyo po yung Rule 18 ng ating Senate impeachment rules, hindi po pinapayagan yung senator judges at saka po yung ating mga House prosecutors at yung mga defense counsels at pati na rin po yung mga private counsels o counsel for prosecutors na magsalita ukol po sa merito ng kaso. So, yun po yung malinaw lang sa Senate impeachment rules. Hindi ko po sinasabing may paglabag si Senator Judge Robin. Hindi po ako senador para mag-make ng determination kung ganon. So, I think kung meron pong sentimentong ganon, it will be coming from one of the senator judges at baka pag napunta po tayo sa puntong yun, doon natin siguro malalaman kung medyo bibigyan lang ng paalala ng presiding officer yung ating mga senator judges I don't think i-contempt of court naman ng ating presiding officer yung mga ganon. Basta ang klaro po ay pati senator judges sakop ng sub-judice rule. Tama ka dyan, Nympha. And then, yung po mga senator... Actually, Nympha, mas covered sila. Kasi nga, alam naman nung gumawa ng set impeachment rules na this is going to be a political process at dahil political process siya, yung mga politicians ng mga senador din ay maghahayag ng kanilang mga kuro-kuro ayon sa merito ng kaso. However, kapag ginawa kasi nila yon, ang magiging impresyon sa nangyayari na proceeding sa korte ay hindi na magiging patas. Parang kanya-kanya na lang pala sila. Meron na pala silang predisposed na mga biases at saka prejudice. So parang magiging parang baliwala na pala itong buong ginagawa na trial na to kung makitaan sila ng any impropriety or any semblance of bias or prejudice. Kaya pinag-iingatan po ng rules yun na magkaroon ng ganong impresyon po ang mga senator judges para yung ating publiko ay hindi mawalan po ng respeto at hindi mawalan ng kumpiyansa po sa magiging desisyon ng impeachment court at makita ito na isang fair at unbiased at impartial na isang tribunal po. Thank you, Attorney. And then, yung tungkol kay NBI Director Matibag, kasi minanifest po nung Wednesday, di ba, ipatatawag siya, pero hindi sila nag-request ng subpoena. Para lang po mas maintindihan din ng taong bayan, bakit merong may pinapasubpoena, merong ipipresent na kahit walang subpoena, at nakaschedule po ba si Director Matibag next week? Ayon po sa manifestasyon ng prosecution, hindi pa po si Attorney Matibag next week nakasalang.
sabi nila nung last day nung hearing, sa next week pa daw siya nakasalang. Also doon po sa unang request po nila, hindi talaga nila sinama si Attorney Matibag doon. Usually nagre-request ang isang panig ng subpoena, dahil kailangan ito sa opisina nung testigo para siya ay ma-excuse at na makapag-absent doon sa opisina niya. Pangalawa, kapag yung testigo ay medyo may agam-agam sa pagpunta at hindi talaga o natatakot sa pagpunta, kinakailangan siyang pilitin o i-compel ng isang korte na papuntahin doon through compulsory process of subpoena ad testificandum. At pangatlo, kapag merong pangangailangan na sa legal processes para talagang walang excuse yung tao na yun na attend, kaya nagpapa-issue ng subpoena. So kapag voluntary naman yan at nakausap mo na kagad at medyo wala naman siyang agam-agam sa pagpunta, medyo hindi na kinakailangan ng isang party na magpasubpoena ng testigo. And thank you, Attorney. So hindi siya kailangan ng mga 5-day notice or 3-day notice na ihaharap siya? Or the same rule applies? Na ilagay siya doon sa list of witnesses nung na ipinasa ng prosecution last Wednesday. Nag-file sila ng mga list of witnesses nila. At apat yung nilista nila at kasama doon si Attorney Matibag. Kaya nila sinabi yun na hindi iuupo this week si Attorney Matibag dahil nga naurong tayo ng isang witness which is si Attorney Regional Director Lotok, diba? So kung hindi tayo naurong ng isang araw na yan, doon sa tatlo na yon na minanifest nilang iuupo this week, kasama doon si Attorney Matibag. Pero dahil naurong nga, minanifest nila apat yung binigay nilang pangalan, pero minanifest nila in open court na sa next week pa si Attorney Matibag. Thank you po, Attorney. Thank you po. Daniel? Good morning po, Attorney. Sir, tanong ko lang kasi may mga ilang legal expert na pumupuna, sinasabi masyado daw legalistic, masyado raw technical yung impeachment trial at parang sinasabi ng iba parang nahihirapan daw yung publiko na maintindihan. Paano nyo po i-address ito and magkakaroon po ba ng mga adjustment next week tungkol po dito, sir? The impeachment court is aware of those kinds of sentiments. However, we also have to ensure na tayo ay tumatalima doon sa rules. Yung rules of evidence natin at saka rules of court na supposedly applicable at saka yung ating Senate impeachment rules. So kahit gusto nating gawin na parang ordinaryong investigasyon na katulad ng mga napapanood natin, hindi po ganun kasi ang court processes. Napaka-formal po ng court process, kaya tayo bilang publiko sumisilip lang tayo sa ganitong court process. So while they are free to say those sentiments and opinions, however, the court has to uphold the rights of all parties, and part of the ensuring na may due process at yung karapatan ng respondent din ay kinikilala natin yung pagsunod doon sa laws, rules at saka rules of evidence na nakalagay po na in-issue ng Korte Suprema. So medyo it's a hard balancing act, no, pero siguro ang gagawa lang talaga ng korte moving forward is to exert more effort into try to ask the parties to stipulate on matters na medyo wala namang ganong contention yung both parties.